legend, si Colonel Muhaymin Ahmad sa 18th Infantry Battalion sa Basilan. Matibay-tibay. Lahat ng NCO na interview namin doon ang binabanggit na matibay na officer nila, Major Ahmad. And special request ng mga tropa sa 18th Infantry Battalion na hanapin ko si Major Ahmad at kunin lahat ng kanyang napakadaming encounter. Kung mapapansin nyo, yung kanang mata ni Colonel Ahmad nawala sa isang giyera. And sa amin na Scout Rangers, ano siya? Kumbaga yung highest respect na inire-reserve namin sa isang combat officer kay Colonel Ahmad. Basilan warrior. And most importantly, na pagmalaki ko, is that si Colonel Ahmad ay isang MNLF integree. Napaka-special. And dito sa kwento niya na medyo marami-rami ito dahil ang dami niyang giyera, dito natin ipapakita yung naging record ng isang MNLF integree officer na pinakita niya na 101%. Pinakita niya yung tapang niya. Call sign Akbar. First episode, ito yung kwento ng kanyang foreign training as an MNLF fighter. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am MNLF, former MNLF, integration, foreign train. So sa panahon na yun, sa rebelde pa ako, sa revolutionary. Sa totoo lang, ayaw ko makipag yung successful na negotiation kasi parpak din. So yung pagkakataon na yun, binigyan ako ng chairman ng Minsupala, ng ginawa kong kadriman. Galing ako sa Burdon, Matanog. Kasi para bang although nararamdaman nila yung pagmamahal ko sa kanila, pero pinauwi nila ako na yung pala gusto lang nila makipagkita ng magulang ko. Antun naiwan ko sila, naubos din sila ng mga imailip. Kasi yung kalaban namin doon, double eh. Imailip, tropa ng Armed Forces of the Philippines. Yung nandito na, yung malapit na bumalik na ako dito sa Hulo. Gusto ko kasi maghanap buhay kasi hindi naman, wala man kaming suporta. Manatili lang ako sa kahit na mag-negotiate. Yung last na kinuha ko yung si Father, yung pari, yung kinidnap ni Arda, yung kinidnap na pare, akong nagkuha yun sa timbangan. Kasi kung hindi ko yun tinawagan, madala talaga si Father. Yung panahon ni yung Abu Sayyaf, yung si Ardam Tilaw, aroon nag-away yung mga kasama ko doon sa timbangan, nantod nakuha na namin yung na-rescue kaagad yung Father. And then yung mayroon ng yung sabi niya makipag-negotiate yung government. So para maano yung tinuruan namin yung mga tropa kahit nang magmarcha lang sa Armed Forces. At least mayroon kasi alam nyo naman ang MNLF integrity majority hindi siya degree holder. Kung minsan hindi talaga, kahit na ABC, hindi marunong. Kaya nagpapasalamat din ako sa Armed Forces na imbis na ginawa kasi mayroon tayong rules ng Armed Forces na pag 56 ka na, di ka na pwede. Dapat bumaba ka na sa mag-retire ka na, mag-optional ka na. Ang kaso, na hindi makaabot. Mabuti mayroon, nag-request kami na kahit na pati officer,
sana maabot 60. So ang inapprovean lang sir na salamat ako sa armed forces na ginawa siyang 60 sa mga enlisted. So yun ang kuwan ko. So sa mga Pasko na may minilip, ayaw ko na yung pag-usapan kasi mahirap kasi pag-usapan mo yung niloloko ko ng mga brilliant na utak. Tingnan nyo si Prof, our beloved Professor Misalo. Kung hindi siya nakalipat sa Davao, wala na siya. Uno. Kasi yung kumisa ng governance ng ARM, naawa kasi si Miss Suarez. Maawain kasi si Miss Suarez. Naawa ko kay Miss Suarez. Kaya nga hantod karon, hindi ko siya binimisita. Kahit yung ARM pa siya, ARM, hindi. Kahit isang hakbang lang. Kasi naawa ko sa kanya, niluloko siya ng mga galamay niya. Ayaw ko kasi doon, magharap-harapan kami, makita ko yung mga galamay niya, hindi pwede. Baka masampal ko pa. Kahit general na sabi nila. Kasi ikaw, pwede ba ikwento mo ng kaunti yung, kung sabi mo ayaw mong bagitin yung masyadong maraming background mo sa MNLF, pero pwede ba ikwento lang bakit ka nag-join ng MNLF? Kaunti lang background para mas maintindihan ka ng manonood? Kasi ganito yan, sir. Yung panahon na yun, ito kasi ang problema sa mga tao, sa mga, halimbawa dito kami sa Zamboanga, sa Hulo, makapunta kami dito sa Zamboanga, walang respeto. Walang respeto. Walang respeto kahit na makatapos ka, wala. Walang respeto sa kanya? Pag sabi niya, Muslim ka, tausog ka, o iyakan ka, wala, jobless ka. Ano ka ba? Tubong... Hulo. Hulo ka talaga? Tubong hulo ako. Kaya nag-aaral ako dito. Kahit na ilang pieces na akong nag-aaral, katunayan na nga, kung hindi ako pinaaral ng government, hindi ko rin natapos. O kahit na sa Eminilip pa ako, magtago pa rin ako, mag-aaral pa ako. Sige. So, sige, pakikwento mo nga yung process. Paano ka pumasok na, nag-train na, gano'n na? Ano kasi yung pag-process na yon, hindi kasi ako, sabi ko sa chairman, sa state, ayaw ko na. Kasi hindi ako satisfied. Maganda sabi ko, magkasundo na para wala na. Turdukan na. Maghanap buhay na lang ako. So, kasi anong position mo ba noon na sa... Kadriman, sir. Kadriman at saka intelligent. Okay. Pero hindi yun alam. Kaya kahit na magpasok ako sa brigade, sabi nila magdebate kami, magsama ako sa mga pampasamayan ako. Kaya tinuturdok, inano nila ako na ayaw ko kasi. Kasi ako iba ko, kahit na commander pa siya, kahit pa iminilip kami parehas, pag hindi ko gusto yung pamamalakad niya, hindi rin ako sasama kanya. Kasi revolutionary ako. Nag-revolt ako for the sake of the people. Ikwento mo nga. Sige nga, ano yung revolution mo? Ano yung personal mo na... Ang personal ko revolution for the sake of the people. Not me. But, in the time of negotiation, yung pinon ko na yung mga officer na magsama dito sa Integri, officer, naisip ko kasi, pag-uwi ko sa bahay, paano na kung mamatay ako? Anong maiwan ko sa pamilya ko? Wala akong niyugan, wala akong ano. Kasi naubos lahat ng kayamanan namin sa martial law. Nadaanan mo pala yung... Pwede bang mahaba-haba kasi itong interview natin, Akbar eh. Kasi una, sikat ka sa amin, pero I don't think na ikwento mo na yung naging background mo. Wala pa. O pwede ba ikwento? Kahit bata ka pa, ikwento natin at retired ka naman na, pero idol ka kasi sa 18IB. Kasi yung panahon ko ngayon, sina J.K. kasama ko sa boardroom, kasama ko lahat. Kahit na sino silang, basta hindi sumasang-ayon sa rules of law ng revolusyon ng Mujahideen Fisabilillah, ayaw ko. Mas mabuti pa nag-iisa na lang ako. Kasi nung una pa lang, Mujahideen na ang pagtingin mo sa'yo. Hindi yung mga secessionist. Hindi. Mujahideen talaga siya. Kasi magkaiba ang... Magkaiba kasi. Pag Mujahideen kasi,
wala kang interest. Wala kang personal interest. Mas gusto mo pa mamatay sa struggle kaysa mabuhay. Kung mujahidin Kung ka. mujahidin ka. For the sake of people, not me. Wala ito. Kasi yung panahon ko pa yun, nung panahon ng martial law, Anong year yon? sa 1976, So ito, kainitan to. Kainitan talaga. kainitan. Sa 1976, Sige, balikan natin ang mga nakaraan. sa 1976, kahit hindi man ako, makadala man ako ng posisyon, pero ayaw ko. Kasi nakaalis kami sa bayan ko, ang tatay ko sa panahon na yon, sa lahat ng revolutionary minded sa Hulo, tatay ko lang ang maraming armas. Kasi ang tatay mo, Kasi ang tatay ko, siya ang maintenance siya ng Amerikano, ng niyugan ng Amerikano sa Hulo. Yung kay Thompson, kay Tony, siya ang pinagkatiwalaan. So lahat ng armas, alam mo naman mga panahon noon, kung minsan mayroon din magnanakaw, kaya marami siyang armas. So yung pag-convince ng Ansarul Islam, ayun, kinumbinse siya ng mga Tulawi. okay. Ito na si Magic 8. Oh, hindi pa yan. So bago Magic 8 Wala pa yan. Ayun, kumbaga sa umpisa pa. Umpisa pa ng organization. 1960s pa to. 1960, pero yung 1976, sa loob na sila yun. Yung 1976, yung 1972, yun ang pagpasok sa Hulo. 1974. Oo. Pero yung nag-convince from the beginning, ganito kasi sabi niya, hindi ka man makasama-sama kung wala kang, hindi ka na-convince. Hindi ka na-convince, paano lumaban, paano. Kasi ang una, kasi ganyan talaga eh. Sige, paano ka na-convince? Kasi na-interview namin si Goblong, na sinasabi niya na ayaw namin kasi na pumasok ang sundalo dahil nga sa balita na papatayin lahat yung Muslim at aming religion. Magic 8 siya. Ganito yan eh. Tama yun pag-isip niya. Pero sa akin interpretation sa pag-aral ko na, hindi kasi ang taong bayan hindi kasi maniniwala. Iko-convince mo kung walang legal basis. Okay. Ano yung legal basis? So ang legal basis, pagpasok dati, si Miswari doon sa Cotabato. Doon ba siya? Doon siya? Galing siya doon. Doon siya sa Cotabato. So yung sinasabi ko noon, yun na nga yung pag-umpisa ng yung martial law. Chipwira ko yung isa. Ang pinakamahirap dito, sir, ang nasaktan dito kami sa pamilya ko, Ahmad. Yung pamilya Ahmad, puti. Ang talipaw, na biktima. Bakit? Biro mo, sir, ang governance, ang mga Tulawi, inasawa nila, ang kapatid ng nanay ko ay tatay ko, inosente, pero professional sila. Anong focus mo umasawa sa inosente kung wala kang cause? Manirahan doon. O kaya magano doon. Yung uncle ko na si Sergeant Malaing Cantumawis, inasawa rin ng kapatid ng tatay ko. Ang masaklap dan, sir, dahil sa organization. Dahil sa organization na yan. So lahat na yun pumunta doon para pasukin, lusugin ang Bilaan headquarters. Bilaan? Bilaan headquarters. Linusog ng mga activists. Kasi activist pa doon, mga Maoist pang pagtawag eh. Hindi, kwento mo nga kasi, di ba yung sundalo noon, nabibigla sila, Maoist ang tawag sa inyo. Maoist. Bakit Maoist nga? Kasi ganito yan, para mainis ka. Muklo ka para mainis ka. Pero sa katunayan, ang pinagpapasalamat ko talaga sa forces, sa lahat ng unit dumating sa Hulo, itinaibilang ang pinakababait na sundalo. Sige. Itinaibilang ang pinakamabait na sundalo. Kaya kahit na yung pinasok ko na yung Hulo, itinaibilang dinaanan ko lang. Diyan ka lang. Pinasok mo na yung Hulo. Yung panahon ko, yung panahon ng Cobra, pinasok ko yan. Sige, mamaya yun. Ikwento, sige. Dahan-dahanin natin, ikwento mo to kasi hindi tayo history na kasi itong pinukwento. Sige, pagpasok mo ng organization, ng MNLF. Yung pagpasok ko sa MNLF, sir,
Hindi ako na-convince nila na ganito. Nag-aral kasi ako, nag-sacrifice. Kasi yung paglingon ko sa paningin ko sa ulian, na biktima kami. Biktima. Hantun nag-iba yung pangalan ko, sir, yung apelido ko. Nag-aral ako, binago ko yung apelido ko. Dahil? Dahil yung tatay ko, bumaka sa veterano. Baka, sabi ko, ang inisip ko, kukunin ako mga kalaban niya, malaman ako ang anak ng ganito. Kasi sa Talipaw, si Ahmad Puti, pati si Ahmad Itom, pati si Susukan, ang commander doon, ng pinaka-lintik na matinik na commander. So, sino ang father mo doon? Si Ahmad Puti. Si Ahmad Puti. Katunayan nga, gawin pa siya mayor ni Presidente Marcos eh. Hatiin na yung Talipaw, ayaw niya eh. So, si Ahmad Puti, father mo, original siya? Original siya, sir. Kaya nga, biktima kami, biro mo yung pinasok na yung bilaan, siyempre, ipag mo yun, bayaw mo yun. Wala kang magawa, wala kang choice kung hindi pasukin. So, yun lang ang nagawa ng tatay ko, hindi pinatay. Pinasok niya lang. Pagpasok niya, siyempre, magdami ng sumugod, hindi niya lang pinabaril ang sundalo. Ang mga PC that time. So, ang problema roon, paglabas niya, kasi bayaw niya lang doon eh. Nakulong nga, 21 years na nakulong ang uncle ko dahil sa gagagawan ng ang tatay ko. Pero sabi ko, hindi rin ko ma-blame kasi kahit nawala doon ang tatay ko, papasokin din. Baka makipag-away pa. So, nakuha lahat ng armas yun, sir. Nakuha lahat. Nakuha ng baril ng pulis, doon pinasok na pudang parang. So, nakuha ng pudang parang kasi may high power na eh. May high power na. So, yung sabi niya, yun na pudang senaryo na pag mapasok ang hulok, pag makuha yung makapasok sa brigade, na that is the time na ma-independent. Ayun yung ano nun. Mga senaryo yan ha. Ikaw nun, ano ka na nun? Uy, malaki na po sir. Mga ano na ako. Ito na, hindi ko masabi sa sarili ko kung hindi ko alam na. O sige, pero anong year to? 70? Yung doon sa 1977 man ng, 1974 man ng pagpasok. Pagpasok, oh. So bago nun? Mabago. Yung 1976, malaki-laki na ako sir. Malaki na ako. Katunayan na, nagpumasok ako sa eskwela, ako na naggawa-gawa ng birth certificate ko. Ganun ba? Pero full-time ka na nun as MNLF fighter? Sympathize pa ako doon. Nang 77? Sympathize pa ako doon. Mag-evacuate yun doon. Mag-evacuate. Kahit saan. Kasi yung, wala talaga. 24 hours ang 105. Nung mga panahon na yun. Kasi sabi pa si General, General Canyeso. Yung sa Amposis. Canyeso. Ganito. Pag hindi sumulong ang sundalo, dito sa Puwit, ang kanyon. General Canyeso. General Canyeso, no? Naabutan ko pa General Canyeso. Sa Amposis. Baka sinyong bata, anak na yun. General Bautista. Na. Continue, sir. Antod na aisipan ko, kung ganito lang, kung wala kang pinag-aralan, kahit na sympathizer ka, hindi ka rin kilala. Magkaroon man ng kapayapaan, wala pa rin. Antod nag-aral ko dito, sir. Dito sa AA. Pag-aral ako dito, sir, sa AA, yung pala, nabibiay na ako. Pero fighter ka na nun? Lumalaban ka na nun? Hindi pa? Hindi pa nga. Sympathizer lang ako. So ano ka pa lang? Nung naglaban na ako, yung panahon na ng 80, 90. So 70s, ano ka pa? 70 pa, sympathizer pa ako. Sympathizer lang, bakit ganito? Kasi yung mga yan, yung Palawan yan, lalo na yung barko ng Palawan, yung pangingisda. Kasi during that time, hindi na makapangisda ang hulo, lahat, hulo, siyasi, bunggaw, hindi na makapangisda sa laod kasi ganun na nun. Ganun yung sitwasyon. Ganun. Pag hindi ka makita, walang makakita, patay. Kasi gusto nila, talaga. Sabi ba, kung kahit nakuting, hindi para maginis ka, sunugin, kumbaga sa ilang beses yan sinunog ang isang bahay mo. Para maginis ka lang, maimusan ka lang.
So, antod nagkaroon na yung mga brothers na mayroon ng tubas hasab, yung agaw armas, yun nang nangyari. Ito na rin yung nakumbinsi ka ng magmujahidin. Nagmujahidin ako sir yung 1979. Ano yung point na nakumbinsi ka magmujahidin Yung ka na? nakumbinsi ko, sama pala yung pinaglalaban ng mga brothers. Yung nag-aral ako dito, inichipuira kami. Dito? Oo. Sige, kwento mo nga yung treatment sa'yo dito. Yung treatment kong sabi ko, ano bang, siyempre demokrasi. Sabi ko, sir, kung magdebate man, mag-question man sila, bakit sabi ko kung demokrasi, tinuturing nyo yung kababayan ko parang walang mudo? Example. Muklo, sinasabi nyo. Walang pinag-aralan. Masakit yun. Masakit yun. Alam nyo, sabi ko, bakit natawag muklo ang muro? Bakit? Sabi ko. Kung alam nyo lang, ang historical background ng Zamboanga, hindi yan sa Bacano. Ang historical ng Zamboanga City, Yakan, Tausug, Subanon. Hindi ang siya tribe Bacano. dito. So nag-halo-halo na. Pagpunta dito ng Spaniard, pag hindi sila sumama, patayin sila. Kaya, pagpili ka, sasama ka, di ka patayin. Pag hindi ka sumama, patayin ka. Mabuti pa sumama na. Kaya ang tribes yan dito, hindi yan pure sa Bacano. Sa Bacano, Tausug, sa Bacano, Bisaya, Subanon. Pero ang pinakamarami, Subanon. Dito sa Zamboanga? Dito sa Zamboanga. Pero pagdating mo rito, anong treatment sa'yo? Ano yung... Iba-iba, sir. Iba, kahit di ka magkano. Pero ang taas ng respeto naman sa Tausug, ah. Dati, sir. Ay, yung sir, ngayon na lang yan. Ngayon na lang yan. Ngayon na lang, yung nagkasundo na yung iminilip. Nandoon na. Ang Muslim dito, pwede na mag-security guard, pwede na makatrabaho sa sardinas, pwede na makatrabaho sa tindahan. Dati wala yun? Dati wala yun. Dati wala yun. So yung pagpapasalamat ko kay Bing, si Bing claiman ko yung sila na. So nagiging neutralize. So, may equality na. Nandun na yung equality. Walang Bisaya, walang Sabacano, walang Tausug, walang Yakan. Sabay-sabay na sila lahat. Kasi si Ma'am Kaling that time, ano yan eh, sama yan. Sama yan si Dit Kaling. So yung mayor ngayon, ano na siya, pantay-pantay. Kung baga sa neutralize sila. Pero pagbalik mo ng Sulu? Pagbalik ko ng Sulu yung batang panahon na yun. Sabi ng angke ko, gusto mo sumama sa mag-aral sa Middle East, sa Libya? Sabi ko, gusto ko talaga mag-aral kasi hindi ko talaga kaya dito mag-aral. So, andun pinareport na ko sa vice chairman. Pero bata ka pa nun, di ba? Oo, bata. Pa. Pero matikas talaga, malakas. So, andun, ano na, sabi na, in-interview na ako. Kasi, hindi man sinabi doon mag-training. Basta mag-aral. So, mga mag-aral, hindi mo na alam kung mag-aral ka ba ng academy, mag-aral ka ba ng military, basta mag-aral. 1979 ito? Ano na ako nagpasok. Yung 1979, nag-aral na ako. Yung 1977 ba yun? 1979, 80, 82. Mga ganun, ako 1979, nagkaalis na ako pupuntang Libya. Saan kami dumaan? Saan pa sa airport? Ilan kayo? Every Wednesday, 25 person makaalis. Dami naman. Oo! Ay, alam mo yung mga airport na yan, madaling pasukan. Madaling lusutan. Hindi ka naman pagpasok mo doon sa immigration, sino ka? Ano ka? O may papilis ka, may ticket ka, magpa-boarding pass ka, o bakit anong gagawin mo doon? O ano ba nakalagay dyan? Mag-aral. O di mag-aral. Wala nga naman ikaw ko. Ikukwestiyon, i-debatein mo pa ako. Ikaw naman, mag-aral man ang punto niyan doon. Basta mag-aral. Hindi ko man sinabi na mag-training doon para lumaban sa government. Ito, yung kinakwento niya, ito yung tinatawag namin na Libyan trained. Ito na yun. So, pagdating ko doon, kala ko mag-aral. Yung nakita ko na yung training camp, siyang alaw, ito na. Hindi pala ito mag-aral. Dala-dala pa naman ang mga lahat ng papilis ko. Kinuha ko.
Akala ko mag-aral ako ng Arabic, akala ko mag-aral ako ng mga education, nga ganun ba, mga ano-anong klase. Kasi mayroon doon yung tinatawag na pre-education. Mayroon talaga. Lahat ng mundo nag-aaral doon. Mayroon Jamaharia, mayroon lahat ng kurso, engineer, lahat. Pero ang goal nun, mas ma-convince kayo na mag-mujahidin. Hindi din. Iba-iba kasi. Yun, train yun, yung kami, mujahidin, kasi against the government na. So, 47 Islamic country kami. Classmate. Sabay-sabay kayo doon sa Libya? Sa Libya. Akala ko Pilipino lahat. Hindi. Lahat doon, sir. Nigeria, Bangladesh, lahat. Panama. Lahat ng yung Nigeria, lahat ng black nandoon. Kasi karamihan sa black moon, marami man against, hanggang ngayon, may president na kami classmate sa Nigeria. Ganun pala yan. Parang program ni Gaddafi. Program ni Gaddafi, mag-ayos lang siya. Kasi Islamic Call of Society siya. Siya, tumutulong lang sa na-oppress. Kumbaga, yung alam mo, sino mag-report? For example, si Prof na si Miswari, our beloved chairman na no-press kami, inano kami. So, handa siya tumulong kasi ang kailangan niya, tumulong, ititrain niya yung tao para may magkaroon ng disiplin. Kaya ako, kahit pa panahon ko na, kahit pa sa iminilit, pag hindi ako sa kanya, pag hindi sumangayon sa batas, sa constitution ng bylaws ng iminilit, reality, hindi ko siya kailangan. So talagang solid ka talaga na revolutionaryo pala. Hindi ko kailangan. Kaya nga yung nang victim na yung Cobra, doon ako nag-decide. Yung pinuputulan na yung ari ng tao, wala nang Mali, bata pa ako noon. Hindi pa ako pinanganak. Pakibigyan mo ako ng background. Yung Cobra? Pinuputulan, sir, kung makursunada ka sa pantalan, makursunada ka ng Cobra. PC, sir. Ito na. PC ang... mga pulis ba? Pulis. So, pinuputulan nila, patayin pa, torturin pa, putulan pa ng mga ari. Yun. Nag-decide na ako. Nag-report ako sa chairman. Pasukin ang downtown. Yan ang first episode. Yan, pinasok ko na yung town. Sige. Ang susunod na episode, paano niya pinasok yung downtown at yung kanyang Buldon experience.